Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Bilib na bilib ang tatay ni Tisay dahil may dalang sasakyan na naman si Tisay na mas maganda pa kaysa dun sa nauna nilang nakuha. Pinagtatawanan lang ni Tisay ang katangahan ni Tanggol dahil 3 beses niya na daw itong naisahan. Pero mamaya-maya pa ay biglang darating sila Tanggol. Mabubulaga sila Tisay dahil sila pala ang naisahan. Natuntun nila Tanggol ang kanilang bodega. Ngunit ano kaya ang gagawin nila Tanggol kay Tisay? Kung si Tanggol ang tatanungin ay gusto niyang turuan ng leksyon sila Tisay. Pero iba si Divina dahil magugustuhan niya ang abilidad ni Tisay. Imbis na parusahan ay makikipag-business partner pa si Divina kay Tisay. At nang sa ganon ay dumami pa ang sasakyan ni Divina. Kailangan niya ang galing ni Tisay sa pagnanakaw ng sasakyan. Pero ayaw ni Divina na lalakad ng mag-isa si Tisay. Payag naman dito si Tisay, ngunit kahit kasosyo na nila Tanggol sila Tisay ay hindi pa rin magkakasundo ang dalawa. Galit pa rin si Tanggol kay Tisay, parang aso't pusa ang dalawa na parehong mainit ang dugo sa isa't isa. Wala kasing tiwala si Tanggol kay Tisay. Sa kabilang eksena naman ay uuwi si Olga at David na palpak. Hindi kasi nila napatay ang mga Red Phoenix, kaya galit na galit si Ramon kay David dahil lampa daw umano ito at parang hindi Montenegro. Kaya naman sa bad trip ni David ay aalis at magsusugal na naman siya. At dito na mauubos ang lahat ng perang meron siya na nakuha niya sa mga kabalyero. Kaya tatawagan na naman ni David si Atty. Vera para alamin kung kailan niya makukuha ang kabuuan ng kayamanan ng mga kabalyero. Ngunit makukuha nga kaya ito ni David? Ang sagot ay hindi, dahil mapupunta ito sa pinagkakautangan ni Atty. Vera na si Divina. Kapag makuha ito ni Divina ay bayad na si Atty. Vera sa kanya at may komisyon pa. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!